Okay, let's go, let's go. Focus, concentration. Pumasok ka. Okay. Hello, my dear is Scorpio. Bonus reading po mga my dear Scorpio ng first 15 days of October mga my dear. And meron na po tayong nagawa mga my dear Scorpio na reading ng first 15 days of October. Pero meron kasing mga ilan-ilan na zodiac sign na nagre-request ng bonus reading. Okay? So, sabi ko, sige, gawan ko na lang lahat ng bonus reading. Okay? So, my dear Scorpio, bonus reading ng first 15 days of October. And reminder, na this is a general reading mga my dear Scorpio. So, hindi pa rin po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear Scorpio, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Scorpio, first 15 days of October, bonus reading. Okay, tingnan natin my dear kung ano masasagap natin na energy ngayon. Kaninong energy to? Eto daw. Isa-isa lang my dear. Isa-isa lang yung yung cards na kukunin ko sa oracle kasi minsan pag napakarami ng oracle card na lumalabas my dear, nakakaano na yung energy my dear, nakaka-overwhelm na talaga siya. Yung minsan pati ako nahihirapan ako na pag ano-anuhin yung mga energy. Okay, so isa-isa lang tayo sa oracle card and then tatlong cards galing dito sa regular set of cards and then tatlong cards na manggagaling dito sa regular set ng cards na to. Bali, tatlo-tatlo dito. Bali, 6 pa, my dear, na additional cards tayo. Tingnan natin, my dear, yung iyong oracle card. Sabi mo dito, energy ng weight. I look for you everywhere. And energy ng fright. Okay? So, my dear, parang ang nakukuha ko dito is meron tao na parang lumalayo. Natatakot ka, my dear, kasi parang lumalayo yung connection ninyong dalawa o lumalayo yung loob niya sa'yo. Yun ang nakukuha ko dito. So, parang lahat naman, my dear, ginagawa mo para parang mai-provide or magawa yung mga bagay na gusto niya. I think this is more on providing, no? It is more on providing. Nangihingi ka pa sa kanya ng time, nangihingi ka pa sa kanya ng konting oras, my dear, na parang pagbigyan ka ng, parang nakukuha ko dito is parang meron nire-request yung isang tao na yun. Tapos, nangihingi ka pa, my dear Scorpio, ng konting palugit. Yon. Tingnan natin kung anong eksena to. Pwedeng may naniningil sa'yo ng utang, tapos nangihingi ka sa'yo, my dear, nangihingi ka sa kanya ng konting palugit, or baka ang tinutukoy dito ay anak mo, 'di ba? Parang hindi na siya makapaghintay, masyado nang apurado or apurada yung anak mo. Gusto pag hiningi ay ibibigay mo na kaagad, hindi naman ganun kadali kitain ng pera. Or posible naman din, my dear, yung partner mo nagkakaroon ng konting pressure na mai-provide mo yung mga demand or yung mga kagustuhan ng iyong partner, okay? Posible din sa loob ng pamilya, o nanay mo, tatay mo, tsuhin mo, may pressure ako nararamdaman dito, my dear. At ang kinakatakot mo kasi dito, my dear, is yung mawala yung tao na yon dahil hindi mo maibigay yung gusto niya. Ay, spoiled. 'Di ba? Parang spoiled yung energy, my dear. Parang spoiled yung energy. 'Di ba? Nagagalit kasi hindi na ibibigay ang gusto. Tapos pag hindi na ibigay ang gusto, maglalayas, magre-rebelde, lalayo sa'yo. Anong gagawin, 'di ba? So tingnan natin, my dear, additional cards tayo dito, my dear. Pero sabi mo, maghintay ka lang. Ginagawan pa ng paraan, 'di ba? Ginagawan pa ng paraan Pero mayroon ako nararamdaman na takot, my dear, sa'yo. Okay, tingnan natin, my dear. Additional 3 cards tayo. My dear Scorpio, first 15 days of October.
The Four of Pentacles. My dear, confirmation to my dear na mabagal, my dear, yung pasok ng usapin ng pinansyal. At hindi makakatulong, my dear, kung meron kang anak, meron kang kamag-anak, meron kang asawa, na pinipressure ka, my dear, na makapag-provide ng pera. Mabagal nga yung pasok ng usapin ng pinansyal. Okay? Hindi mo siya kaagad-agad matotroubleshoot. O baka meron mga issue, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal na kinakailangan pa talaga ng medyo mahaba-habang oras para masettle talaga siya. So, I can feel talaga dito, my dear, na parang nape-pressure ka talaga. Lalo na dito sa usapin talaga ng pinansyal. Or, posible naman yung sitwasyon mismo or baka meron naman din mga tao na nagpe-pressure talaga sa'yo regarding dito sa energy ng pera. Tingnan natin, my dear. We have here the Two of... Apat yata na. Ayan, okay lang babasahin natin. The Two of Pentacles. Ayan, my dear, sinisikap mo naman, my dear. Sa abot na makakaya mo, sinisikap mo. Pero yun nga, hindi ko maaalis, my dear, yung energy na parang meron talagang pressure. Okay, next energy is the Eight of Wands. Ayan. So, message from the universe. Meron daw message sa'yo yung universe. Ito ang mensahero, my dear, ng ating buong tarot. So, anong kasama nga sa ilalim is the Star. Yes, my dear, ma-overcome mo daw yung problema sa usapin ng pinansyal. Huwag kang magpadala dito sa mga tao or yung sitwasyon, my dear, ng buhay mo ngayon na parang may pressure sa'yo or nape-pressure ka, my dear. Huwag kang magpadala dyan, my dear, kasi maliwanag dito, my dear, sa ating reading na meron ka mga problema, my dear, na hindi siya mare-resolve ng isang araw lang or ng 2 araw lang, my dear. Posibleng kinakailangan talaga ng panahon para ma-resolve talaga siya. Kinakailangan pag-ipunan or kinakailangan ng tulungan para ma-resolve talaga yung problema na yon. So, hindi talaga makakatulong na ipe-pressure ka pa or magpapa-stress ka pa sa nangyayari sa iyong kapaligiran. So far sa energy ng Star, sinasabi din sa'yo dito, my dear Scorpio, na balansihin mo yung iyong emosyon. Huwag kang magpapa-apekto sa mga nangyayari sa paligid mo o yung mga emosyon na ipinapasa sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Yung parang, kailangan ko na ng ganito, kailangan ko na ng ganyan. Hindi ka naman, my dear magician, na isang request lang sa'yo ng tao, nandiyan na kaagad. Okay? So, maghintay, kasi lahat naman ay ginagawa ng ating mga my dear Scorpio para masolusyonan yung problema. And my dear, once again, huwag kang magpapa-pressure sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran or yung mga energy, my dear, na nire-release or binibigay, my dear, ng mga tao sa paligid mo. Okay? So, my dear, additional cards tayo. Kaloka ang iyong reading. Okay, tingnan natin. Huwag ka rin matakot, my dear, na hindi ito ma-overcome. Another energy, the Two of Pentacles. Ayan, my dear, issue at problema sa usapin ng financial, my dear. But, believe me, my dear, ma-overcome mo to. Kailangan mo lang habaan yung pasensya mo. Huwag kang magpadala sa emosyon, my dear. Magtiwala ka lang, my dear, sa ating buong may kapal na lahat ng pinagdadaanan mo as of this moment ay meron yan dahilan kung bakit mo pinagdadaanan yan. Kung meron man mga problema na may kinalaman sa usapin ng financial, my dear, na parang hindi gumagalaw or hindi kumikilos, my dear, kikilos din yan, my dear, gagalaw din yan. Sinasabi lang talaga dito, my dear, na ang first 15 days of October, medyo mabagal, my dear, yung pasok ng pera. So, wala tayong magagawa dun, my dear. Minsan naman, my dear Scorpio, meron. Kailangan maniwala sa mga pampaswerte, kagaya ng ginagawa ng ibang mga tao, or else magdagdag talaga ng source of income, yung magkaroon ka ng 3, 4, 5 na trabaho, pero hindi ko naman ina-advise talaga yun, my dear, para maibigay lang talaga yung pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Kasi baka naman ang mangyari dun, my dear, is masira naman or mapinsala naman, my dear, yung iyong kalusugan. So, baliwala lang din, my dear. So, if meron ka namang stable na income, may pumapasok naman na pera, no? So, I think budget muna, 'di ba? Sabi pa nga ng mga matatanda, matutong mamaluktot pag maiksi ang
kumot, no? Kasi hindi naman laging ganyan, my dear. Hindi naman laging tag-ulan, hindi naman laging tag-araw, 'di ba? Hindi naman laging ganon yung season. So, sa ngayon, konting tiis-tiis muna, konting, 'di ba? Konting unawa muna dun sa sitwasyon, 'di ba? Kung meron mga kinakailangan bayaran, kung pwede naman, my dear, pakiusapan, pakiusapan, 'di ba? Yung ganon. Okay? Kasi sinasabi naman dito, my dear, na magagawan mo daw siya ng paraan. Lahat naman ginagawa mo para maayos yung problema na yun, my dear. Okay? Next, my dear, is the Eight of Swords. Okay? Posible, my dear, na nagkakaroon ka rin ng overthinking. Dalawa tong card na to, my dear. Posibleng ang trap card ay nasa isipan mo, nag-overthink ka. Or posibleng you are surrounded with negative energy. Once again, my dear, huwag kang magpapa-apekto sa kung ano yung mga energy binabato sa'yo ng mga tao. Tingnan mo muna, my dear Scorpio, importante ba yan na dinidiman niya? Baka toyo lang naman yan, o kaya suka lang naman yan, or paminta lang naman yan na dinidiman, o kaya bagong cellphone lang naman niya dinidiman, or meron pa naman siyang cellphone pero nanghihingi ng cellphone. 'Di ba? Well, tingnan natin, my dear Scorpio, kung necessary ba yung hinihiling. Kasi nakukuha ko dito, my dear, parang meron nagre-request, di ba? Pero ayoko naman din i-conclude, my dear, na itong nararamdaman ko na energy is more on luho lang ang nire-request. Nararamdaman ko rin, my dear, na parang meron mga naniningil. Okay? Parang meron mga naniningil. So, kung kaya naman, my dear, pakiusapan, di ba? Pakiusapan na lang natin, my dear. Pero ang pinakamaganda kasi dito, my dear, na gawin sa ganitong sitwasyon is unang-una sa lahat, huwag kang maging nega. Huwag kang magpaka-negative na, ay wala na to, it's the end of the world, or ganito, ganyan. Magagawan pa ng paraan yan, my dear. Remember, hindi natin kayang kontrolin kung ano nangyayari sa labas, pero kaya natin kontrolin kung ano ang iniisip natin. Hindi natin kayang kontrolin ang ibang tao, my dear Scorpio, pero kaya natin kontrolin ang ating sarili. Doon lang tayo, my dear, sa kung ano yung kaya nating kontrolin. Okay? Page of Sword. My dear, be careful what you think. Mag-ingat ka sa mga iniisip mo, my dear. Okay? Lagi kong sinasabi, my dear, ang ating isipan ay parang bakanting lupa or bakanting lote. Kung ano yung itatanim mo, kung ano yung ilalagay mo dyan sa iyong isipan, magkakatotoo yan. Okay? So, matuto tayong gumawa ng garden na mayroong magagandang mga bulaklak, masusustansyang prutas, gulay, yun ang itanim natin, my dear, okay? Sa ating utak, ibig sabihin, good and positive energy only. Yan ang tanging magpapataboy, my dear, sa mga negative na nangyayari sa paligid natin, my dear. Ang mag-isip tayo ng mga positibong bagay. Hindi makakatulong, my dear, ang mag-isip ka pa ng mga negatibo, 'di ba? Ang madudulot lang yan ay stress, depression, sakit, at kung ano-ano pa, my dear. Nandyan na yung sitwasyon na yan, hindi umuusad yung pera, mahirap ang pasok ng pera, pero hindi ibig sabihin, my dear Scorpio, it is the end of the world. Okay? Bottom deck of the card is the energy of the Tower. Okay? Kung hindi mo maibigay, my dear, ang gusto ng isang tao sa'yo, at nagdesisyon siya na iwanan ka nang dahil hindi mo kayang maibigay sa kanya yon, problema niya yon. Okay? Problema niya yon. Kasi hindi kanya mahal. Mahal ka lang niya dahil sa na-provide mo sa kanya. Pero pag once na hindi mo na mai-provide yung mga bagay na yon at iniwanan kanya, ibig sabihin that is not true love. Okay, my dear? You have here the energy of the magician. Huwag kang magpa-apekto, my dear. Huwag kang matakot, my dear, na, ay, iiwanan kita pag hindi mo ako binili ng ganito. Ay, iiwanan kita pag hindi mo ako binigyan ng, ay, sige, go. Lumayas ka. Ganun lang yun. 'Di ba? Hindi ako magpapaka-stress na hindi kayo kayang maibigay itong mga bagay na to. But once again, depende sa sitwasyon. Kung yung hinihingi naman ng tao na yun ay kinakailangan, manghingi na lang tayo, my dear, ng konting oras, konting expansion, my dear, para ma-provide kung ano man yung hinihingi na yun. Pero kung yung hinihingi lang naman ay may kinalaman sa luho at hindi naman importante, ay aba, manigas ka dyan. 'Di ba? Kasi luho yan eh. 'Di ba? Hindi naman yan importante.
Hindi naman yan, hindi naman parang hindi ka na makakahinga pag hindi mo na nakain yan or nabili yung bagay na yan. There is a perfect timing or divine timing para sa mga luho at mga kapritsyo. Okay? So, my dear Scorpio, yan ang iyong bonus reading para sa iyong first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!